Kagaya ng sinabi ko sa inyo nung previous vlog, I like the helmet. Patapon pumunta doon sir. Pupunta ako doon. Na-miss ko tong Ducati. Set natin yung ating load for one person with a little baggage. Let's go. Ganda ng tunog niya kapag proper yung start mo, yung hindi mo siya minadali. Ibang hinayaan mo siyang mag-idle muna. Ma'am, Pupunta, hindi ka nagpapakain. nagpaalam ako sa'yo. Kanina. Kanina, wala kang Nasa office pa lang nagsasabi na ako. ha? May meeting kami ng BRAP. Sabi ko, ganun pupunta, ang init-init. Sige na, nakagear na ako. Sama ka kung gusto mo. Ayoko. Mas mainit pag wala akong panggas. Pag natuyuan ako mamaya. Mami, I'm late. Huwag ka na pumunta, late ka na pala. Sige na, nakakahiya rin sa kanila. Punta-punta pa kasi. Thanks, bye bye. Nakakuha na tayo ng budget natin. Ngayon pumunta tayo sa Lingayen, Pangasinan para sa ating meeting para sa upcoming na Manibela Challenge natin dito sa Orani, Bataan, para at least makapag-prepare na rin kami ng mga kagrupo ko, ng mga big bike riders dito sa Pangasinan. Regarding naman yan sa aming second year anniversary ng aming grupo. Napaka-init dito sa Pangasinan. May narinig akong balita dito sa radyo. Kakaiba no? Ako bihira akong makinig ng balita sa radyo, pero informative pala na makinig ka ng mga programa sa radyo, no? At gusto rin nilang lagyan ng signal numbers yung gantong mainit na panahon. Ano kaya mangyayari? Di ba sa mga bagyo, sinasabi na tayo ng ating global warning na mayroong signal number 1, signal number 2, signal number 3. Ang tanong naman, paano naman kapag sobrang init? Kagaya to, parang heat wave na to eh. Tingnan nyo guys yung init, oh, 39 degrees Celsius. Wow, super init. Ngayon sa atin, sa klima natin na yan, ano kaya ang tawag dyan? Ito kaya ay signal number 1 or signal number 2 na heat wave? Sa ibang bansa kasi ganun din eh. Meron silang mga tinatawag na heat indicator kung kailan sila magsususpinde ng kanilang mga pasok sa gobyerno, sa kanilang mga opisina. Eh sa atin kaya sa Pilipinas, no? Ano kaya ang indicator? Ito kaya ay pwede ka bang magmotor? Kumbaga, suspension ba ng pasok? Kasi syempre kung may malakas na bagyo, sa totoo lang may malakas din na init na pwedeng makasama sa kalusugan ng ating mga kababayan. For the 1 million question, ano ang tawag sa heat wave na ganyan? Nagkaroon tayo ng topic sa isang pagdinig lang sa radyo. To be honest, very informative yung kanilang napag-usapan doon. Bagaman hindi pa nabibigyan ng eksaktong mga signals, di ko pa rin masabi sa inyo kasi sila nga mismo yung nagbabalita. Sinabi doon ng isang kinakapanayam niya na siguro, marahil, ganoon ang kanilang mga salita. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga sigurado. Kanya naman ako rin, hindi rin sigurado. Well, nabahagi ko lang naman. Ang tanong, ikaw ba ay kakasa sa challenge namin dito sa Manibela Challenge? Ang layunin ng programa ay para mas mag-enhance ang iyong kakayanan sa pagmumotor. Imagine mo sa ibang bansa, supposed to be, ikaw dapat ang magbabayad sa training, sa obstacle, ikaw dapat ang gagastos. Ang bayad po sa training na yan ay umaabot 40,000 pesos sa pera natin. At dito naman sa atin, yung mga Tiger course, if I'm not mistaken, kung di ako nagkakamali, around 30,000 something. Hindi ko pa alam kung magkano ang bayad sa mga ganyan, dahil di pa naman ako nag-HPG. Pero ito ang malupit mga kapatid, ang bayad sa Manibela Challenge ay tumataginting na libre. Yes mga pare, libre po ang bayad. At dahil libre mga kapatid, samantalahin nyo na. It's your chance na masubukan ang once in a lifetime na Manibela Challenge na yan, na yung skill mo may improve pa. Kumbaga gagaling ka pa sa pagbumotor, maralaman mo yung riding safety tips. Marami ang pwede pang matutunan. Kahit ako man mismo gusto kong mag-participate dyan sa event na yan, diba? Ang sarap na subukan nun. Kasi ako mismo feeling ko kulang pa ang aking kakayanan sa pagbumotor, no? Hindi pa ganun kabihasa. Kaya there's so many things to learn. At pag na-improve mo ang iyong kakayanan, ay naku po, di ba? Mas safe ng magmotor, mas nakakauwi ka ng ligtas sa inyong tahanan, at mas lalo nyong mai-enjoy ang motor dahil mailalabas nyo ang full potential ng motorsiklo. Kasi ako man guys, ito na, sabihin ko na sa inyo, no? Si BMW natin, medyo nailalabas ko yung full potential ng motorsiklo na yon. Pero itong Ducati Multistrada, nahihirapan pa ako. Ibig sabihin, kailangan ko pa talaga ng mas matinding kakayanan para ma-enjoy ko tong multistrada
autostrada na ito. Yon ang totoo doon. Napaka-solid kasi ng Manibela Challenge na yan. Kaya ako sobrang excited din ako na i-share sa inyo ang lahat ng impormasyon na aking binabanggit sa araw na ito. Ito pa mga ka-Manibela, meron pang isang mas malupit na pasabog ang ating programa. At alam mo ba, hindi lang ikaw ay basta matututo sa ating patimpalak. May twist yan. Ano yung sinasabi kong twist? Kapag ikaw ay nag-join, hindi ba natuto ka na? Bukod sa natuto no, na-unlock pa yung mga skills mo at mas ma-enjoy mo na yung motor mo dahil may lalabas mo ang full potential ng motorsiklo mo sa pag-ride mo. Ito pa ang isang sorpresa namin sa inyo sa patimpalak namin sa aming Manibela Challenge dito sa UNTV News and Rescue. Naku, ito malupit na matinding impormasyon ang ibibitaw ko sa inyo ngayon. Pwede kayong manalo ng 2 milyong piso. Yes sir, 2 milyong piso ang ating pwedeng makuha sa event na yan. Kuya Alfred, ang tanong ng nakararami, yan po ba ay may bayad pag sumali kayo? Ito ang sagot sa atin ng ating programa. Wala po yung bayad. Imagine nyo no, pwede kang matuto, pwede kang manalo, at the same time wala pang bayad. Libre ang inyong entrance. At ang isa pa sa malupit dyan, kung ikaw ay makakabuo ng group of 10, ito na ang pasabog. Kukumputin natin sa napupunta yung 2 million pesos sinasabi ko. Dapat alam natin, di ba? Kung kayo ay group of 10, kung sakaling mananalo kayo dito karera guys, time trial to no, individual kayong pawawalan sa obstacle course, isa-isa lang. Tapos orasan namin kayo. Ngayon, kung yung grupo nyo yung mananalo, pwede kayong manalo ng 500 piso. Kung 10 kayo, divided by 10 na lang, o di ba? Tag 50k kayo, parang ganun. At ang malupit niyan, yung 500 piso na yon ay pipili kayo ng beneficiary na pwede nyong pagbigyan ng inyong cash prize. Charity, makakatulong kayo sa charity. O baka sabihin nyo, hindi naman pala mapupunta sa inyo yung cash prize kasi charity nga yung event Meron din naman kayong mapapanalunan, pero hindi na sa group of 10. Consolation lang yung group of 10. Pakonsuelo di bobo pa lang yun. Hindi pa talaga yun. Kung ikaw naman ay mananalo, o bawa ikaw yung pinakamabilis, top 1 ka, magkano ang mapapanalunan mo? Mananalo ka ng 300,000 pesos. Yan ang inyong makukuha sa first place at yung champion yon. At yung second runner up, makakakuha ka naman ng 200,000 pesos. Iyon ang lupit, di ba? Sa third runner up ay mananalo kayo ng 100,000 pesos. Oo, doon napunta yung cash prize. Kapag kinumpit mo, total of 1 million pesos na yun. 500 plus 3 to 1, so that's 1.1 million. Saan napunta yung 900,000, Kuya Alfred? Marami pa tayong categories na pwede nyong salihan. At kung kayo ay makasali sa ibang mga categories, mga babae, female riders, or ikaw naman ay pasok sa boys category, sa male category, ay pwede kayong manalo ng mga consolation prizes. So i-divide na natin siya, mga kapatid, para lahat masaya, na lahat ang nag-participate ay masaya, lahat ay may maiuuwing mga consolation prizes. To know more, pwede nyo pong i-follow ang page ng Manibela para sa mas marami pang detalye, to complete the details na sinasabi ko. Dito tayo ngayon sa Robinson's Place, Pangasinan. Ay napko, excited ako. No. The Moto Influencer of the Year, one of the Silver Platinum Awards, the YouTuber, and no other than, siyempre, ang idol ng lahat, idol ng Pangasinan, Albert! May welcome na yun. Thank you po, Congressman. Yes po. Salamat. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that home. Alright guys, so ipapa-announce ko sa kanila yung event namin sa Manibela Challenge para mas maraming pumunta, para mas maraming mag-participate, mas masaya. Mamaya i-announce ko sa stage. Mapa-invite natin lahat ang gusto ng mag-join. So kung nanonood ka ngayon, I invite you to join our Manibela Challenge. Wala kukuha ng Gwenson. Alain mo, may award ang Gwenson Group of Companies because of supporting the local vlogger here at Pangasinan. Thank you very much.
Ito pala ang maganda sa Ducati Multistrada, no? Compare natin sa BMW, no? Sa BM, kapag naka hill assist ka, yung parang handbrake ba, dalawang pindot yan eh. Sa BM, kapag hill assist mo siya, tapos pinatay mo yung makina, mamamatay din yung hill assist. Sa Ducati hindi. Tingnan nyo, naka hill assist pa rin siya, hindi siya gagalaw. Pag pinindot ko ulit, ayun, nag-release na siya. Tapos subukan natin kung mag-hill assist. Ayun, nag-hill assist na nga. Isa sa difference nilang dalawa. Kaya yung kasabihan na piliin mo ang mga tao na kakaibiganin mo. Ay, Yamaha Rev Zone, Guanzon, shoutout po sa Any Auto, tsaka sa Yamaha Rev Zone. Yung kasabihan na piliin mo yung mga taong makakasama mo, eh legit yun. Kasi pag hindi ka namili ng mga makakasama mo at kakaibiganin mo, they might traitor you. Umaga dapat talaga na tayo, vigilant tayo sa lahat. Hindi ko mo sinabi ko na maging friendly kayo, eh pagkatiwalaan nyo na lahat. Kailangan din po ay, kumbaga, matuturing kayong makisama sa mga tamang tao. Yun, surround yourself with a good people. Parang ganun ba? And speaking of tamang mga kasama, kaya naman kami sa grupo namin ay sinasala namin maigi kung sino yung mga magme-member at magre-register sa aming Big Bike Riders Association Pangasinan. Sinasalak namin, hindi ka pwede basta-basta makasali. At ganoon din naman sa Decalidad Clothing, hindi ko mo vlogger ka, ay welcome ka na dito sa aming group. We always check your character if you are qualified to our team. Kumbaga kami, wala kaming pakialam sa followers, wala kaming pakialam kahit hindi ka nag-engage. Ang importante, you are a good person. If we see that to you, welcome to our team. If you like to stay, you can stay forever. Friends forever, sabi nga. But if not, decision mo na yon. We cannot hold everybody. Ayun na, malapit ng gumabi. At ang meeting naman namin ay alas 6 ng hapon doon sa Lingayen Capital. Yung ride namin sa Mapanuepe, it's not actually right. Para sa akin, yung Mapanuepe overlanding namin, good vibe siya kasi. Para sa akin na solid na video na masabi ko na very entertaining, good vibe. Kasi tayo mga vlogger, meron tayong mga kanya-kanyang favorite videos, diba? Pero sa negosyo ko na water refilling station, ang isa sa pinaka-paborito ko naman ay yung package 1. Kung bakit? Dahil marami po ang natulungan niya na mga kapwa negosyante natin sa water refilling business. Grabe naman to, gandang Lexus oh. Ganda oh. I like it, Lexus. Parang gusto ko yung design, it's just like a Tesla. Welcome po sa Lingayen. Ito na pala ang grupo. Simpleng ride lang namin to, pero kita mo naman oh, sobrang dami namin. Kadarting ko lang, sibat agad tayo. Di pa ako nakakapagpunas ng pawis ko eh. Guganda naman ang mga big bikes nila ng mga kasama natin, ano? Tara, tayo sa gitna para di tayo maligaw. Nakakagutom, ang bango ng amoy ng mga kanilang piniprito. Kaya lang bawal sa akin ang may cholesterol, bawal ang mantika. Dito naman kami, Seagull Transient. Hindi ko alam kung anong reason bakit dito kami nag-book, para siguro isa ito sa miyembro din namin. Ganyan talaga, suportahan lang. At inabutan pa nga ng brown house. Kaya pamigay tayo ng mga best ng mga kamiyembro natin sa Brappen. Tapos na rin kaming mag-meeting regarding sa aming mga agenda for this year. Uwi na tayo. Papalo tayo ng asawa ko pagka di pa tayo lumayas. Ang oras ay alas 8:50. Nako, hindi ako sanay umuwi ng gantong oras. Mapapalo ako ng asawa ko nito. Paalam na tayo, 8:51 na. Ito pala ay pag-aari ng isang sa kamiyembro namin. Nilibrehan kami ng isang dinner, so thank you so much. Bye bye. Kagaya ng aking nakaugalian, sa bahay ko tatapusin ang vlog ko para maihatid nyo po ako, malaman nyo po kung safe akong nakauwi sa aming tahanan. Kasi meron tayong mga subscribers at followers na nangangamba kung nakauwi ba tayo ng safe. Ang sarap din sa feeling na isa sa kamiyembro mo ay nagpakain kahit
sa kanyang simpleng negosyo pa lang na nagsisimula ay handun na yung kanyang puso na sumuporta. Maraming salamat sa iyong business na Pares Overload dito sa Lingayen, Pangasinan. Encourage namin yung mga kagrupo namin na invite kami sa kanilang mga negosyo para at least kahit paano ay malaman namin kung pag napunta kami sa lugar na yon ay masuportahan namin ang kanyang business. Minabuti ko na palang umuwi mag-isa mga kaibigan dahil sa hindi ako sanay na nagagalit ang aking asawa kinabukasan. Baka wala akong bebe time ngayon yari tayo. Pero importante uwi tayo ng safe. Alright, we're here. Ride home safe. At siya nga pala, ito yung locks ng Ducati Multistrada V4S natin. Sobrang solid. Okay, dito ko na tapusin ang ating vlog. Thank you so much for watching. This is Kuya Alfred. Splash!